Just want to raise again the question of Ms. Camille regarding Mr. Gilbert Mejia Flores. His sudden death daw po, he is supposed to attend one of the hearings. What information do we have so far? Hello po mga ka-viral, welcome back sa aking YouTube channel. Isa na namang update ngayon ng ating tatalakayin patungkol sa controversial issue ng Mayor ng Bamban-Tarlac na si Mayor Alice Go. Muli na namang naungkat ang issue ng biglaang pagpanaw ng taga-register office sa Bamban-Tarlac sa katauhan ni Gilbert Mejia Flores na siyang nag-issue ng late registration ng birth certificate ni Mayor Alice Go. At ngayon ay pinaiimbestigahan na nga sa Senado ang biglaang pagpanaw nito kamakailan lamang pagkatapos na pumutok ang kontrobersiya sa pagka-Pilipino ni Mayor Alice Go. Kamakailan lang nang pumutok ang balita sa pagdukot kay Gilbert Mejia Flores na siyang nagproseso at nagrehistro sa late registered birth certificate ni Mayor Alice Go. Una nang ibinahagi ni Attorney Tuto Kausing sa kanyang social media na sinabing pilit raw na itinatago ng pamilya nito ang dahilan ng pagpanaw niya at nanawagan sa publiko na huwag nang ipakalat pa ang nangyari sa kanilang ama. Nangyari di umano ang pagdukot kay Gilbert Flores noong May 30 ngayong taon at nakita na ito noong May 31 na wala ng buhay. Kaawa-awa di umano ang sitwasyon nito nang ito'y natagpuan. Matatandaang ipapatawag na sana si Gilbert Mejia Flores sa susunod na mga hearing sa Senado para sa proper procedure and questioning hinggil sa tunay na pagka-Pilipino ni Mayor Alice Go at kung ano ang kanyang koneksyon sa nasabing alkalde at kung paano niya inirehistro ang birth certificate ni Mayor Alice Go. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na ito umabot. Kabaliktaran naman ang nilabas na dahilan ng pagpanaw ni Gilbert Flores ng kanyang pamilya at sinabing inatake ito sa puso na naging sanhi ng biglaang pagpanaw nito. Just want to raise again the question of Ms. Camille regarding Mr. Gilbert Mejia Flores. His sudden death daw po, he is supposed to attend one of the hearings. What information do we have so far? Personally, wala ko pang nakukuhang information aside from his possible connection to the syndicate or to the people who fake the birth certificate of Alice Go. And I say this with emphasis on the possible. That is the initial information that we got, na possible connected siya dito sa sindikato o sa mga taong gumawa nung illegal na birth certificate ni Alice Go. Yun ang initial information namin. Kasi it's so coincidental no, na nangyayari ito at may namatay. No? At yung, I was talking about yung contractor in Howley. We also, chinek namin yung building permit na ang nag-apply si Alice Go at ang nakasulat doon sa contact engineer or engineer that you should contact. Isang engineer na nangangalang JM Turla. Nung pinuntahan namin siya, apparently namatay na rin siya, no, Jo? Namatay na rin siya. May 14, I think. 17. May 17 siya namatay. This year, sir? This year. This year. Ano Itong si Engineer Turla, apparently, siya yung pumiperma ng mga plano na ginawa ng mga Chinese. No? Yung plano kasi lahat gawa sa China eh. Lahat gawa ng Chinese engineer, Chinese architects, dinala dito. Pero hindi mo magagamit yan. Hindi mo magagamit yan kung hindi ka magpapaperma sa local engineers dahil yung lisensya dapat lumabas. So yung pumiperma. Oh, ito si Turla, sir. Yes, si Turla. At inamin rin ng pamilya na yon. But ang cause of death is heart attack. No? Yun ang sabi sa amin. Yun ang sabi sa amin. No? Sir, But he's young. He's only 47? Parang ganyan lang. Mga 47 lang siya. So medyo na dead end kami doon dahil siya yung pumiperma. Siya yung connection doon sa mga Chinese engineers. So na dead end kami. Siya na signatory, sir. Wala na iba. Wala na iba. We check the plan. Siya talaga yung pumiperma. Okay, Ria, may follow-up. Sir, what do you think about the sudden deaths nitong mga individuals na to na possibly pwedeng sila yung missing puzzle sa ating investigation? Well, kung si Engineer Turla buhay pa, sigurado malalaman natin sino yung mga nagpagawa sino yung contractor o mga Chinese engineer na gumawa nung Pogo Hub sa Banban. But since wala na siya, hindi na natin malalaman yan. No? So,
medyo if you look at the timing ni Turla and ni Flores, Suspicious, sir. it raises suspicion, no? But then again, Base sa dokumento na nakalagay dito sa birth certificate ni Mayor, nagparehistro Manong Ted noong November 4, 2005. At napag-alaman namin, sinearch namin itong municipal civil registrar or city civil registrar. Ito po ay patay na po. Patay na po yung civil registrar na nagrehistro po sa kanya. Opo, pero existing po yung pinaka-folder nitong si Mayor, di ba? Kasi bawat isa niya may file, and then kung hindi pa automated, may mga papel po ito. Ano po? Opo, kasi sa delayed registration, kinakalap po ng local civil registrar dapat ang mga papeles na makakapagpatunay ng pagkakaroon ng vital event, yung impormasyon doon sa kapanganakan ng isang tao. So especially that this underwent the delayed registration, mas marami po ang mga nire-require na attachment doon sa fax ng Illegal na pogo na naghahati dito ng iba't ibang uri ng krimen sa ating bansa. At dahil nga doon po sa patuloy niyong investigation, natawag na ang attention ho ng ilang mga government officials like si Defense Secretary Gilbert Chodoro ay nagsabi na dapat daw talaga ay paalisin na yung mga pogo, lalo na malapit daw ho sa mga military bases dahil ito yung mga criminal syndicates posing as pogo hubs are national security concern. Pero ito hong ganitong pahayag po ni Secretary Chodoro, dapat po wag matapos hanggang sa pagsasalita. You're hoping na may gawin po silang action? tama ka, Selly, wag baliwaliin yung kanyang statement, lalo na galing kay sa ating Secretary of Defense. Ang ating Secretary of Defense, meron siyang mga impormasyon na wala tayo. Meron siyang mga privileged intelligence information na hindi natin nakukuha dahil saklaw niya ang mga intelligence arm ng ating pamahalaan, defense arm ng ating pamahalaan, at nasagap niya lahat ng ganitong informasyon na hindi natin makukuha yan o hindi makukuha ng ordinaryong mamayan. Kaya mabigat yung kanyang sinabi. At ang sinabi nga niya, natatandaan ko dun sa kanyang statement at pahayag, na ang Pogo kasi ay illegal sa China. Kaya yung buong negosyo ng Pogo ay illegal, no, para sa kanya. Dahil nga illegal yung pinagkukunan ng kaya nito. At kaya nga maraming mga criminal syndicates ang pumapasok dito sa Pogo dahil illegal ito sa China. Kaya kung titignan mo, kahit na gaano kalaki ang kita nito, kasi makikita natin bilyon-bilyon, Selly. Hindi pumapasok yung mga matitino at lehitimong negosyante natin. Wala dyan, for example, mga Ayalas or mga Mega World or mga malalaki nating mga negosyante dito, hindi pumapasok sa Pogo kasi alam nila illegal eh. Kahit na malaki yung pera na kita, hindi sila pumapasok dyan dahil nga hindi magandang negosyo yan. Sir, nung bang nagkaroon kayo na executive session, nandun ba itong si Defense Secretary Chodoro? Wala siya doon, pero nandun yung defense at intelligence agencies ng ating pamahalaan. Wala siya doon. Actually, walang mga secretaries na nandoon, pero pinadala nila yung kanilang mga representatives na may ugnayan o gumagawa ng aktual na trabaho sa Pogo. Napag-usapan po ba, ilang mga Pogo ang nag-ooperate malapit sa ating mga military bases? May information po ba kayo kung mga ilan? Wala akong ganyan na information. Magandang punto yan. Madali naman makuha yan, no? Dahil meron kaming listahan ng ng mga Pogo. Pero bibigyan kita ng halimbawa lang na naobserbahan namin. Ito sariling observation ko. Itong na-raid sa Bamban, na-raid sa Porac, at na-raid sa Clark. Lahat to nasa Northern Corridor. At malapit to sa mga pasilidad, critical na pasilidad natin katulad ng Clark. Kung saan ginagamit rin ng military ang airport na sa Clark. At ginagamit rin ng mga
ng mga sindikato sa Pogo. Nakita namin yung flight details nitong si Huang Zhiyang, yung mastermind na nakatakas. Pasok-labas niya diyan sa Clark International Airport. At diyan siya pumapasok, diyan siya lumalabas dahil malapit yung kanyang mga Pogo hubs sa Clark International Airport. Pero sinasabi, yun daw kung mga nag-ooperate na mga Pogo malapit sa mga military bases natin, illegal Pogo daw, sir? Or anong monitoring ninyo? Mga illegal Pogo nga ba? Marami rin kasi malapit sa mga military installations natin. For example, CESA. No, maraming Pogo dyan. At alam natin, ang CESA ay also may mga military institutions dyan or military facilities. Dyan nga nagbabalikatan yung Amerikano tsaka ang ating puwersa. Sa Clark, na-mention ko na. Dyan sa Sangli, di ba? Sangli Point, Cavite. Air base rin yan at naval base, pero malaki ang Pogo Hub. Yan yata ang pinakamalaking Pogo Hub sa buong Pilipinas dyan sa may Cavite. So ito yung mga nalalaman alam ko on top of my head. Pero pag-aaralan namin mabuti dahil nasa listahan naman namin yung mga address at location nitong mga Pogo facilities. So tingin niyo, sir, dapat unahin na talagang ipagbawal ng pamahalaan yung mga at palayasin yung mga Pogo hub na malapit sa ating mga military bases, legal man yan o illegal? Para sa akin, Sally, lahat, whether nasa malapit sa military bases o hindi, dapat tanggalin eh. Dahil nga nagiging sanhito ng gulo at kriminalidad sa ating bansa. Nasabi rin ni Secretary Teodoro na ang mga Pogo ay sumisira sa ating lipunan, sa peace and order natin. Kaya tawag nga niya national security concern dahil hindi lang naman military installation ang under threat dito sa mga Pogo, kung hindi yung ating sariling bansa. No, moral, economic, at societal concerns dahil sumisira sa lipunan natin. At ito lang, bigyan kita halimbawa lang, itong sa Porac, makikita natin na isa sa pinakamalaking prostitution den ang nakita natin dyan. Marami nagbigay na ng kanilang testimonya, yung mga lokal, mga kababayan natin na nagtrabaho dyan at nakakita ng prostitution na nangyayari. At kaya yan yung tinatawag nating social fabric natin ay nasisira dahil sa kanila. The mere fact na si Defense Secretary Teodoro na yung nagsalita, malaki pong bang impact ito? At sa tingin ninyo, malaki yung magiging impluensya niya sa anumang pwedeng maging desisyon ng Pangulo? Dalawang pahayag ang nakita ko mabigat, no? Of course, kay Secretary Gubo Teodoro na nag-birthday kahapon. Happy birthday, Sec. Happy birthday, Secretary. Tapos si Secretary Ralph Recto nagsalita rin, na interview siya. At sabi niya wala siyang objection sa pagpapalayas at pagbabaan ng Pogo. So napakabigat itong dalawang pahayag na ito dahil ang parating argumento ng Pogo yung kita eh. Malaki yung kita. No? Malaki ang nakakalap nating pera galing sa Pogo. Pero kung ang Finance Secretary natin ay nagsabi na wala siyang tutol iban ang Pogo, mabigat rin yan dahil ang Finance Secretary natin, siya ang in charge sa pagkalap ng pondo. Siya ang kumukuha ng, kumbaga naghahanap ng paraan para kumuha ng pondo. Pero para sa kanya, tinimbang niya eh. Tinimbang niya yung krimen na nangyayari at yung kita. At para sa kanya, hindi talaga pwedeng gawing justification yung kita para ipagpatuloy ang Pogo at ipagpatuloy yung kanilang mga kriminalidad sa ating bansa. Kasi baka nga nakaka-discourage pa sa ibang mga foreign investors, sir, yung presence ng Pogo, di po ba? So malaking kawalan pa rin yun sa atin sa halip na maraming pumasok na investor dahil nga kung alam nila na may kasamang criminal activities yung operation ng Pogo sa bansa. Tama ka, Sally. In fact, maraming mga international news agencies ang nagbibigay ng gumagawa ng documentaries tungkol dito sa problema natin sa Pogo. At maraming mga foreign investors na nakakapanood nito.
At ang foreign investor, sensitibo yan pagdating sa peace and order ng isang lugar. Maglalagay ka ng malaking puhunan dyan at magdadala ka ng tao mo, no, para patakbuhin yung negosyo. Ang unang titignan mo, safe ba dyan? Yung taong papadala ba namin ay hindi walang mangyayari? So marami rin sa mga namumuhunan ay mayroon din silang agam-agam na pumunta dito sa atin. Kung mababasa mo man na libo-libong mga tao ay na human traffic o libo-libong mga tao tinorture at hindi kinukulong para magtrabaho sa mga illegal na aktibidad. At kahapon, sir, yung Chinese Embassy, meron ding statement. Sila ay hinihikayat nila ang ating pamahalaan na iba na nga yung POGO dahil ito daw ay nagbibreed ng serious crimes at detrimental both sa Philippine and Chinese interests and images as well as China-Philippine relations. Sabi pa nila, we appeal to the Philippines to ban POGO at an early date so as to root out this social ill, and we firmly oppose any baseless accusation and smearing against China in connection with POGO. So, ito po ba isang bagay na dapat pakinggan na ating pamahalaan? Sally, yung statement nila parang nagmamakaawa na sa ating bansa. Oo, maapila na. Appeal, di ba? Ang ginamit ng word. Actually, first time ko nabasa ito sa Chinese Embassy na gumamit na word na appeal. So, ang ibig sabihin, nagmamakaawa na sila na tigilan na natin yung POGO. At itong POGO kasi, sa pagitan sa dalawang bansa, matatawag ito lose-lose situation eh. Una, yung taya, no, nakita namin to sa aming pagdinig, 90% ng negosyo ng POGO galing sa China. At dahil ang laki ng pinsala na ginagawa nito sa China, dahil nga, ultimo mga bata at estudyante doon, nakakapag-online game. No? Nakakapunta sila sa online casino, nakakapunta sila sa mga online games, nakakapagtaya sila. Maraming mga bata doon, maraming mga estudyante doon ay nalululong dito sa mga online games at nauubos yung pera. Marami rin mga pamilya na naapektuhan nito mga online casinos. So sa kanila, nakakasira ito sa kanilang lipunan. Sa atin naman, ang nangyari, pumunta naman dito yung mga sindikato at nakita na natin to sa maraming pag-raid. No? Pumunta naman dito yung sindikato, dala-dala ng sindikato yung kanilang mga scamming activities, illegal activities, human trafficking. Kaya walang panalo dito sa negosyo eh. Talo sa China, talo rin sa atin dahil sakit ang ulo natin. Kaya nga wala akong nakikitang magandang dahilan para hindi ito iban. So kahit sir ngayon medyo nagkakasagutan ang Pilipinas at China dahil dun sa mga ilang nangyayaring insidente sa West Philippine Sea, but you're hoping na sa tingin ninyo very, itong appeal na ito, kumbaga makatwiran at dapat pakinggan yung appeal na ito ng Chinese Embassy kahit pa medyo may iringan tayo pagdating sa West Philippine Sea. Tingin ko naman pagdating sa moralidad at kaayusan ng dalawang bansa, pareho tayo dyan. Gusto rin natin makita na maayos yung kanilang bansa, gusto rin natin makita na tahimik at mapayapa yung kanilang bansa. At ganoon rin, no? Gusto rin nila makita na payapa at tahimik yung ating bansa. Ganoon naman ang mga bansa. Meron tayong hindi pagkakaintindihan, no? Meron tayong conflict sa West Philippine Sea. Pero pagdating sa kaayusan sa pagitan ng dalawang bansa, tingin ko yan ay pareho nating mithiin. At kaya nakita ko yung statement nila at kaya nga sabi ko first time ko na nakita na gumamit sila ng salitang appeal. Ibig sabihin talagang nakaka-apekto na ito sa kanilang lipunan at nagmamakaawa na sila na itigil na yan ng ating bansa. At sa tingin nyo, bibigyan itong konsiderasyon ng Pangulo, itong ganitong appeal? Mabigat yan at tingin ko rin, no? Tingin ko makakatulong yan sa pagkukumbinsi sa ating Pangulo na i-ban na itong POGO dahil wala akong nakikitang benepisyo to sa atin. At wag tayong, kasi naririnig ko parati yung kita Para sa akin, Selly, hindi natin pwedeng isaalang-alang ang peace and order at katahimikan ng ating bansa dahil sa kita. Kahit na napakalaki pang kita yan, pero kung ang lipunan naman natin, ang bansa natin maapektuhan at
papasok dito ang krimen at masisira yung ating katahimikan, ako hindi justification na ipagpatuloy ang negosyong yan. Hindi tayo pwedeng kapit patalim na dahil may kita, sino-sino na lang ang papayagan natin. Hindi naman tayo ganyan. Matibay at mayaman na bansa naman tayo at kaya natin maghanap ng ibang negosyo na ipapalit dyan sa Pogo. Sir, dun sa ni-raid na Pogo Hub dyan sa Porac, Pampanga, may nakitang dokumento na pirmado ni Attorney Harry Roque. At ang sinasabi, sa tingin ano nyo na ba yun? Na-check nyo na kung ito is something na pwedeng mag-involve kay Attorney Roque dito sa Pogo Hub o hindi ka hinahinala? Kasi parang umakto lang yata siyang abogado doon sa isang corporation na nagpapaupa doon sa Lucky South 99. So, do you think hindi something na dapat imbestigahan dito si Attorney Roque, sir? Honestly, Celine, kita ko lang yan sa news reports kahapon at yung initial briefing sa akin ng PAO. Hindi ko pa talaga nahihimay kung ano yung kanyang partisipasyon. Aminado naman tayo, may mga professionals kagaya ng mga abogado na kumbaga kinukuha ng mga korporasyon at may mga consultancy or may retainers fee pero hindi sila involved sa operation. Yan, normal yan sa mga abogado. Diba? Yung mga law firms, kukunin mo para magtrabaho para sa'yo or kung may papagawa ka sa kanila, pero hindi naman sila involved dun sa day-to-day operations o yung totoong operasyon ng kumpanya. Kaya hindi ko pa nakikita yung kanyang involvement, pero nasasabi ko lang na normal yan sa mga abogado na maging consultant. And may schedule na po ba kayo dun sa gagawin yung ocular inspection dito sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga? Ang nasabi sa amin ng committee secretary, June 25 ang aming inspection at hearing na rin sa Porac. At gusto ko lang masabi ito, no, Sally, dahil narinig ko kahapon sa radyo na yung local government or provincial government ng Pampanga, gusto ko bigyan pugay sila at i-commend yung napakabilis na investigation nila. Napakinggan ko kahapon na yung provincial government sa pangunguna ni Governor Pineda at nag-investigate ng kanilang sarili doon sa nangyari sa Porac. At talagang hinimay-himay nila. In fact, maraming information magagamit namin doon. At talaga nakita nila itong mayor ng Porac ay mayroong kapabayaan at hindi maayos na trabaho. No? Sila mismo ang nag-analyze at napunan nila. At sabi nga nila kahapon, yung ang takbo nila ay maggagawa sila ng provincial ordinance para ituluyan ng iban ang Pogo sa buong lalawigan ng Pampanga. So gusto ko sila bigyan ng commendation at pagpupugay dahil ang bilis ng investigation nila. No? Wala pang isang linggo kaagad meron ng investigation at meron ng resulta. Ibig sabihin may recommendation sila. Kaya nga sabi ko sa mga local governments natin, sila na mismo gumawa ng ordinansa para iban ang Pogo sa kanilang lugar dahil madadamay sila eh. At pag nadamay sila, kredibilidad nila ang apektado dito. So sir, nyo yan na magkaroon na ng ordinansa yung mga LGUs sa banning Pogo, pero still ipupursun nyo pa rin po yung panukalang batas na naging 4 na pala, no? Yung 4 na panukalang batas sa Senado na naglalayong ipagbawal ang Pogo. Sino po yung nadagdag na isa? Kay Senator Risa Hontiveros. Narinig ko lang sa balita na magfa-file siya ng isang batas, pareho sa batas na final natin, na i-repeal yung Pogo taxation law. No? So maganda yon dahil magiging 4 na yung batas at i-merge namin yan para maging kompleto yung batas na magbaban sa Pogo. Pero kung magkaroon ng ordinansa at mag-decide na ang executive na iban ang Pogo, is there a need pa po na mag-legislate ng batas, sir, para permanente? Oo, tama ka, Sally. Tama yung ano mo, na kahit na iban ang executive yan, nakikita ko na ipagpatuloy pa rin natin batas para permanenteng ban na sila sa atin at kahit sinong pangulo man umupo,
hindi niya na pwedeng i-revive ang Pogo o ibalik ang Pogo sa ating bansa. So sir, sa June 25, yung inyong ocular inspection, kayo uli ni Senator Risa Ontiveros o may iba pang senador ho na magjo-join na sa inyo? Initially kami, no, kausap ko siya at sabi ko ay joint inspection at pero open naman to sa mga committee members natin. So kung may mga committee members ng Committee on Women ay welcome silang sumali. Sir, ito ba may impact sa mga illegal pogo itong hakbang ng Securities and Exchange Commission? Sabi nila, bilang part ng effort to crack down hard on illegal investment scheme, the SEC has filed a criminal complaint against another set of individuals, this time a casino junket operator and his allies. So ito, i-separate ito, walang connection sa pogo to. Actually, binasa ko yan this morning. Hindi siya konektado sa Pogo, pero pareho yung kanilang nature of business. Ang junket kasi, ang ibig sabihin ng junket, nagdadala dito ng foreign players. Dadali nila sa casino, babayaran nila yung hotel. Pero yung foreign players, maglalaro yan. At yung foreign players na yon ay may commission silang makukuha kung naglaro yan dito. Pero itong particular case na ito, ang nakita ko, Ponzi scheme siya. So yung mga nangangako na dodoblehin yung pera mo sa loob ng 1 week or 2 weeks at ibabalik yung pera mo na doble na o triple. Yan talaga ay purong kalokohan yan at marami tayong mga kababayan na loloko dahil mabilis kumita, no? Pero wag silang maloko sa mga ganitong get rich quick scheme dahil hindi totoo yan at mawawala lang pera nila. Sir, other issue nilang, nung last Monday sa flag raising ceremony, si bagong Senate President Chis Escudero, in-announce niya yung pagsuspend daw muna ng construction ng Senate building dahil i-review yung budget allocation dahil nagulat daw sila, aabot daw ng 23 billion pesos yung gagastusin. Parang ito daw yung parang hindi daw yung magiging maganda sa panlasa ng mga Pinoy, sobrang ang laki. Although sabi ni Senator Nancy Binay na chairman ng Committee on Accounts, sana man lang daw kinausap muna siya para na bigyan ng briefing nang sa gayon naintindihan nila kung ano yung status dahil yung additional 10.3 billion, never pa naman pala yun nabibid, wala pa ni isang sentimo na nagagamit para dun sa construction. Kayo ang dating nyo, tama ba yung naging hakbang ng bagong Senate leadership pagdating dun sa new Senate building? Bago ko sagutin yan, Sally, bigyan ko muna ng konteksto itong tanong. Tayo lang ang Senado sa buong mundo na walang opisina. Squatter nga ang Senado natin. Lahat ng Senado na napuntahan ko, at least yung mga napuntahan ko, mayroon talagang opisina, may sariling opisina, may sariling tahanan. In fact, dahil nga Senado, no, ibig sabihin, Senado ay mataas na kapulungan, binibigyan to ng privilege at ng dignidad pagdating sa ibang bansa. At kaya normally ang mga Senado ay may magagandang office o at least naman office na matatawag mo talagang Senado, no? Na mataas na kapulungan. Pero tayo lang ang walang ganyan. Nagre-rent lang sa GSIS at makikita natin yung rinerent, ikaw, diyan ka rin nag-office, Ellie. Talagang lumang-luma na. Kaya sabi ng mga senador, kaysa pa umupa tayo sa lumang lugar dahil sayang lang yung pondo, magpatayo na lang tayo ng sariling building dahil yung binabayad natin na upa, pwede nang magpatayo ng building. So yun ang naging dahilan kaya nag-agree ang mga senators na magpatayo ng sariling building. Ngayon meron tayong bagong leader. May bagong liderato na tayo sa Senado. At normal yan sa mga bagong leader na tignan yung mga pending projects. At yan lang po muna mga kaibigan ang ating update ngayong araw patungkol sa kaso ni Mayor Alice Goo ng Bamban Tarlac. At para sa susunod na mga updates, abangan lamang ang susunod nating mga videos dito lamang sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa panunood, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga next videos ko. Maraming salamat po.